Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Gangay. Taong 1989, San Jose, Batangas. Noong mga panahong ito, kakalipat lang ni Gangay ng San Jose. Tubong kalinga siya at tumungo siya ng Batangas para magtrabaho. Kagaya ng marami na nakikipagsapalaran sa ibang bayan, umaasa siya na ito na ang magpapabago ng buhay niya. Ang kaso lang, mas malupit ang realidad kumpara sa kanyang pangarap. Dahil hindi nakapagtapos ng pag-aaral, ni makatungtong man lang ng sekundarya si Gangay, pagdating niya ng Batangas, mabibigat na trabaho ang sumalubong sa kanya. Paspasan ng trabaho pinuno, pero yung sahod, ni hindi nga kayang makabuhay ng pamilya. Pero dahil sa wala siyang pagpipilian, ipinagpatuloy na lang niya ang mga nasimulan niya. Yung pera kasing ginamit niya papunta roon, hindi sapat para makabalik pa siya kung sakali mang magkaroon ng aberya. Kaya naman para makauwi, nagdesisyon siya na magtrabaho upang makapag-ipon. Ngunit dahil sa laki ng gastusin sa araw-araw, ang pag-iipon ay napakahirap gawin sa parte niya hanggang sa pagkaraan ng ilang buwan, tinanggap na lamang niya ang kanyang kapalaran. Siya nga pala, sa mga taong ito, nakatira siya sa maliit na barong-barong malapit sa tindahan kung saan siya nagtatrabaho. Inuupahan niya ito, kasama ng iba pang mga taga-probinsya na nagbabakasakali rin kagaya niya. Karamihan doon mga mahihirap ang nakatira, kaya usong-usong nakawan, pagtatalo at pakikipaglamangan sa kapwa. Normal na ang patayan at saksakan si Eskinita, kaya hindi siya umuuwi nang walang sukbit sa tagiliran niya. Awa naman ng Diyos, wala pang nangdiskita sa kanya roon. Ni hindi nga niya iniisip na magkakaproblema siya. Pero, yon ang akala niya. Dahil pagtungtong ng buwan ng Nobyembre, may isang misteryosong lalaki na pumalit sa umalis nilang kasama sa bahay. Ang lalaking yon, nasa edad na 60 anyos na at nabubuhay sa pangangalakal. Nung pumasok ito, hindi alam ni Gangay kung bakit unang kita niya palang dito, mainit na ang kanyang dugo. Sa tuwing nagkakasalubong sila, nasisira ang araw niya. At kahit wala itong ginagawa, parang gusto niya itong saktan, palayasin, para lamang matahimik siya. Magmula rin noong dumating ito sa kanilang tinutuluyang bahay, tila bang wala ng katahimikan. Sinubukan niyang unawain ang mga nangyayari, ngunit habang tumatagal, ang pag-uunawa ay napapalitan ng mas malalim na galit hanggang sa may nangyari na ngang hindi inaasahan. Isang gabi, umuwi na lasing si Gangay. Pagpasok niya sa loob ng bahay, narinig na niya kaagad na nagkakatuwaan din ang kanyang mga kasama sa bahay. Normal na itong nangyayari sa kanila, lalo na kapag Biyernes. Pero nung dumating siya sa sala, nakita niya na maraming gamit ang nakaharang sa daan. At yung mga gamit na yon, pagmamay-ari ng matandang kinagalitan niya. Kaya naman nang makita niya ito, bigla na lang niya yung pinagtatadyakan habang pinagmumumura ang matanda. Nang marinig ito ng kanyang mga kasama, bahagya itong natigilan sa kanilang pagsasaya. Kagad itong lumapit habang mahinahon siyang kinakausap. Magiging mahinahon na sana noon si Gangay, pero biglang lumabas yung matanda. Kaya yung kanyang ulo, uminit na naman hanggang sa hindi niya na ito nakontrol pa. Walang sabi-sabi sinunggaban niya ito. Walang ginawa ang matanda habang ito ay kanyang ginugulpe. Ngunit kapansin-pansin sa titig nito ang labis nitong pagtitimpi at galit. Nang magkahiwalay silang dalawa, agad naman yung tumayo habang pinapahiran ang dugo sa bibig niya, dulot ng mga natanggal na ngipin niya. Wala itong sinabi na kahit na ano, kaya naman siya ang naging sentro ng mga kasama nila sa bahay. Habang naglalakad patungo sa kwarto, dito na siya kinausap ng kasama niya. "Ano ba yun?
Bakit napakainit ng ulo mo kay Lolo Ernesto? Ba't ka ba nagagalit sa matanda? Naku naman, Gangay. Naghahanap ka talaga ng problema eh. Ngunit nang marinig niya ito, hindi na siya umimik pa. Kinabukasan paggising niya, naramdaman niya na parang pagod na pagod siya. Yung mga kasukasuan niya hindi niya maiunat, tapos napakasakit ng leeg niya tuwing nililingon niya ito. Kaya naman nung maramdaman ito ni Gangay, humingi siya ng tulong sa kaibigan niya. At noon ding mismong oras na yon, tumungo silang dalawa sa manghihilot. Naibsa ng manghihilot ang kanyang nararamdaman, ngunit hindi ito sapat. Kaya naman kahit walang pera, napilitan siyang manghiram para makabili lang ng gamot. Hindi siya nag-isip noon ng kahit na ano, hanggang sa pagkaraan ng ilang araw, hindi pa rin nagbago ang kalagayan niya. At ang mas nakakalungkot, tila bang mas lalo pa itong lumala. Gusto na noong magtrabaho ni Gangay pero pilit siyang pinipigilan ng kanyang karamdaman hanggang sa dumating ang punto na naisip niya na meron na naman doong kinalaman ang matanda. Kaya kahit hirap na hirap sa kanyang estado, pilit siyang kumilos para mabantayan ito. Buong maghapon siyang naghintay sa sala hanggang sa sumapit ang 6:00. Pumasok na ang matanda. Malayo pa lang nanginginig na ang kanyang katawan na parabang gustong-gusto niya na itong sunggaban. Pero dahil nga sa nanghihina pa siya, hindi niya ito ginawa. Matyaga siyang naghintay ng pagkakataon hanggang sa makalapit na ito sa kanya. Pagharap nilang dalawa, bigla na lamang niyang hinugot ang mahabang kahoy sa tagiliran niya. Walang pagdadalawang isip niya itong hinampas sa likod ng ulo ng matanda, dahilan para matisod ito. At sa kauna-unahang pagkakataon, narinig niya itong umiyak at humingi ng tulong. Humahagulgol na gumagapang ang matanda sa sahig, habang ang dugo nito ay walang patid sa pagtulo. Mabuti na lang hindi kaagad nakatayo si Gangay, dahil kung nagkataong nangyari yon, paniguradong mapapatay niya ang matanda. Ilang minuto pa ang lumipas. Dahil sa kaguluhang yon, lumabas ang mga kasama nila na kasalukuyan noong nagluluto ng hapunan. Kagad siya nitong inawat at sapilitang inilayo rito. Dinala na rin siya nito sa barangay upang mabigyan siya ng pagkakataon para makapagpaliwanag. Doon, nagkaayos silang dalawa, kaya yung mga kasama nila hindi na umaasang uulit pa siya. Ang sabi kasi ng barangay sa kanya, makukulong siya at mapapalaya siya roon kapag inulit niya pa ito. Ngunit ang ganoong banta ay hindi umubra sa kanya. Bilang laki kasi sa probinsya, naniniwala si Gangay na merong ginagawa sa kanya ang matanda. Kaya naman bago pa siya nito maunahan, gagamitin na niya ang lahat ng paraan para makaligtas lamang. Pagsapit ng gabi ng 3 araw, nang medyo maayos na ang kanyang pakiramdam, tahimik siyang sumalisi sa kwarto. Paglabas niya, dali-dali niyang pinuntahan ng matanda at nilason ito. Ilang araw din niya yung pinagplanuhan upang masiguro na hindi siya pagdududahan sa pagkamatay nito. At matapos niya itong gawin, kinabukasan ay nagpaalam siya sa may-ari ng bahay. Alam niya na aabutin pa ng ilang araw bago magdeliryo ang matanda, kaya kinakailangan na niyang umalis sa lugar na yon. Wala namang naghinala sa kanyang ginawa, dahil nga ilang linggo na rin siyang walang trabaho. Wala nang saysay pa na manatili rito dahil sa kanyang kalagayan at problema. At para makabalik siya ng kalinga, nagtulong-tulong ang kanyang mga kaibigan para makabuo ng pamasahe niya. Matapos nun, payapa na siyang bumiyahe pabalik sa kanila. Halos araw ang inabot ng kanyang paglalakbay bago siya makarating ng kanilang lugar. At mula sa bayan, naglakad pa siya ng ilang kilometro para marating ang lugar ng kanilang pamilya. Hirap na hirap man sa kanyang kalagayan, hindi siya sumuko. Pagdating niya roon, kagad na nakita siya ng kanyang mga magulang na katatapos lang sa pag-aani ng kanilang mga pananim.
Nang makita niya ang mga ito, doon pa lamang siya nakaramdam ng matinding pagod. Nang bumagsak siya sa bisig ng kanyang mga magulang, doon tuluyang bumigay ang kanyang katawan. Ang lagnat na dati pabalik-balik lang ay naging parang apoy na sumusunog sa kanyang laman. Ngunit sa kabila ng lunas ng mga tradisyonal na gamot, hindi napayapa ang kanyang isip. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, ang nakikita niya ay ang dugong dumadaloy mula sa nabasag na ngipin ni Lolo Ernesto at ang huling titig nito. Ang titig na puno ng pagtitimpi, ngunit may kalakip na sumpa. Inakala niya sa pag-alis niya ay matatapos na ang lahat, ngunit doon siya nagkamali. 2 linggo matapos siyang makabalik ng Kalinga, isang lumang sulat ang nakarating sa kanila sa pamamagitan ng isang kakilala na galing din sa Batangas. Galing ito sa isa sa mga dati niyang kasamahan sa kanyang tinutuluyan doon. Kulukulubot ang papel at bawat salita ay tila may dalang bigat. Gangay, patay na si Lolo Ernesto. 3 araw matapos kang umalis, nagsimula siyang magdaing na parang sinusunog ang kanyang bituka. Walang nakita ang mga doktor sa bayan, kaya inuwi siya ng kanyang mga kamag-anak sa Quezon. Doon namin nalaman ng totoo, Gangay. Si Lolo Ernesto pala ay hindi ordinaryong mangangalakal. Siya ay isang antingero na nagmula sa pamilya ng mga mambabarang sa kapuluan ng Visayas na lumipat lang ng Luzon. Bago siya nalagutan ng hininga, nalaman ng pamilya niya ang ginawa mo. Hindi laso ng pumatay sa kanya, kundi ang sarili niyang dugo na binaliktad ang bisa ng ginawa mo. Nang mabasa yun ni Gangay, doon palang napagtagpi-tagpi ang lahat sa kanyang isipan. Ang biglang pag-init ng kanyang dugo noong unang makita ang matanda, ang hindi maipaliwanag na galit at ang pananakit ng kanyang leeg, hindi yun isang simpleng hinala. Ang matanda ay may dalang kakaibang lakas, isang anting-anting na natural na bumabangga sa talas ng pandama ng isang tubong kalinga na katulad niya. Matapos ang lahat ng iyon, sinubukan niya na mabuhay ng normal. Pilit niya itong kinalimutan pero para bang mas lalo lang itong nanuot sa kanyang pagkatao. Hindi nagtagal, ang laso na ipinakain niya ay nagsimulang gumapang pabalik sa sarili niyang katawan. Isang gabi, nagising ang buong kabahayan dahil sa tindi ng hiyaw ni Gangay. Nang buksan ng kanyang ama ang ilaw, laking gulat nila na ang balat niya ay nagkaroon ng mga itim na peklat na tila ba uling na unti-unting kumakalat sa ilalim ng kanyang mga ugat. Ang kanyang leeg na dating masakit ay tuluyan ng naging kasing tigas ng bato. Hindi niya maliko at tuwing susubukan niya, may naririnig siyang lagatok na may hahalin tulad sa tunog ng nababaling tuyong kahoy. Dahil sa pangyayaring yon, nagpatawag na ng matandang pangkat ang kanyang ama. Ang pangkat ay isang leader ng tribo na nanggagamot ng may mga karamdaman sa lugar nila. Pagdating nito, di pa man siya nasusuri, narinig nila itong magwika ng, "Kinuha niya ang buhay ng may buhay ng walang sapat na dahilan. Ang anting-anting ng matanda ay hindi namatay kasabay ng kanyang katawan. Ito ay nakatali sa dugo ni Gangay." Upang mailigtas ang buhay ng kanilang anak, napilitan ang mga magulang na mag-alay ng isang katutubong ritual, isang pasiw. Kinakailangang ihandog ang pinakamalaking hayop na meron sila upang mapawi ang galit ng espiritu ng namatay. Sa gitna ng ritual, habang umiikot ang usok ng sinunog na dahon, muling dinalaw si Gangay ng isang pangitain. Nakita niya si Lolo Ernesto hindi bilang isang mamumulot ng basura, kundi isang lalaking may marangal na kasuotan at tindig. Ngumiti ang matanda sa kanya, isang ngiti ni kahit walang ngipin
ay puno ng kapanatagan at pagpapatawad. Ang lason sa katawan ay madaling hugasan. Ngunit ang lason sa puso ay dadalhin mo sa iyong hukay. Pagkasambit nito ng mga kataga, ang matanda ay naging isang liwanag. Kagad itong naglaho sa kanyang harapan ng walang kahit na anong galit. At pagkatapos nito, bumalik siya sa lugar kung saan siya nagmula. Muli niyang naramdaman ang sakit ng kanyang katawan, ngunit ang lason ay unti-unti nang nawawala. Kaya naman isang linggo lang ang lumipas. Si Gangay ay magaling na. Labis itong ipinagpasalamat ng kanyang mga magulang, ngunit para sa kanya, hindi pa yon ang katapusan ng lahat. Naniniwala si Gangay na may mga mangyayari sa mga susunod na buwan dahil nalaman ng pamilya ng matanda ang kanyang ginawa. Para makapaghanda, nagdesisyon siya na tumungo sa tribo kung saan nakatira ang pangat. Isa lang ang hiling niya, matuto sa lihim na aral na taglay nito. Naniniwala siya na darating ang araw na kakailanganin niya ang kakayahang yon. Kaya hanggat may pagkakataon, hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa. Pagdating niya sa tribo ng pangat, sinalubong siya ng mga mangangaso nitong nagbabantay. Anong kailangan mo? Tanong ng isa. Nang marinig ni Gangay ang sinabi nito, may hinahon siyang nagpakilala habang tinatanong kung nasa loob ba ng tribo yung manggagamot na tumulong sa kanya. Matapos nun, nang maalala nito ang kanyang pangalan, hindi ito nagdalawang isip na siya ay samahan. Pagpasok nila ng tribo, nakita niya kung gaano kaabala ang lugar. Bawat tao ay may kanya-kanyang trabaho, kaya halos hindi na siya napapansin ng mga ito. Maya-maya pa, narating na nila ang bahay ng pangat. At doon pinapasok siya nito ng nag-iisa. Pagpasok niya sa loob, sinalubong siya ng amoy ng sinunog na lason at mga pinatuyong dahon ng kagubatan. Nakaupo ang matanda sa silid, blanko ang tingin sa mga natitirang bara ng uling sa sahig. Ngunit tila bago pa man siya humakbang papalapit, ay alam na nito ang kanyang layunin. Maupo ka, Gangay. Wika ng pangat. Nang marinig niya ito, tahimik naman niya yung sinunod. Narito po ako dahil alam kong hindi pa tapos ang lahat. Ang pamilya ni Lolo Ernesto. Natatakot ako sa kung anong maaari nilang gawin sa akin o sa pamilya ko kapag nalaman nilang narito ako sa kalinga. Nais ko pong matuto ng lihim na aral. Nais kong maprotektahan ang sarili ko. Tumingin ng diretso ang pangat sa kanya. Ang mga mata nito ay tila binabasa ang pinakamalalim na sulok ng kanyang kaluluwa. Maya-maya pa, umiling ito ng dahan-dahan. Ang dunong ng aming mga ninuno ay hindi isang kalasag para sa taong tumatakbo mula sa kanyang sariling anino. Ang galit na nag-udyok sa iyo na saktan at lasunin ng matanda sa Batangas ay nagmula sa kawalan mo ng kontrol sa iyong sarili. Ang lakas na hinahanap mo ay hindi ibibigay sa taong puno ng takot at paghihiganti. Pero kailangan kong maghanda. Mambabarang ang pamilya niya sa Visayas. Kung binaliktad nila ang laso na ibinigay ko, paano kung mas malala pa ron ang ipadala nila sa akin? Giit naman niya. Tumayo ang pangat at lumapit sa isang maliit na banga. Kumuha siya ng isang dakot ng abo at dahan-dahang isinaboy ito sa palad ni Gangay. Si Ernesto ay nagpatawad na yon sa kabilang buhay. Ngunit sa batas ng kalikasan at ng dugo ay iba. Ang pamilya niya ay hindi mo matatalo sa pamamagitan ng higit pang karahasan o itim na sining. Kung papasok ka sa landas na ito para lamang makipaglaban, lalamunin ka lang ulit ng lason. Napatitig si Gangay sa abong nasa kanyang palad.
Naramdaman niya ang bigat ng mga salita ng matanda. Ang laso ng kanyang puso, tulad ng sinabi ni Lolo Ernesto sa kanyang pangitain, ay naroon pa rin. Nagbago lamang ito ng anyo mula sa galit patungong takot. Ano hong dapat kong gawin? Manatili ka rito sa amin. Hindi upang matutong pumatay o mangulam, kundi upang matutunan ang pagpapakumbaba at paglinis ng iyong kalooban. Magtrabaho ka kasama ang mga mangangaso. Tumulong ka rito sa tribo. Patigasin mo ang iyong katawan at linisin mo ang iyong isipan. Kapag ang iyong puso ay naging kasing linaw ng tubig sa ilog, doon ko lamang ituturo sa iyo ang mga panalangin at proteksyon ng aming mga ninuno. Mula sa araw na yon, hindi na umalis si Gangay. Lahat ng utos sa kanya ng pangat ay sinunod niya, ngunit ito ay pansamantala lamang. Dahil sa paglipas ng araw, ang kanyang pagmamalabis ay unti-unti ring nababawasan. Hanggang sa pagkaraan ng ilang buwan, pagtungtong ng sumunod na taon, ang lahat ng nangyayari sa kanya sa lugar na yon ay parang naging isa ng ordinaryo. Kung dati ay sinusunod niya lahat, sa mga sandaling yon ay parang nakakaramdam na siya ng pagkaburyong. At nang hindi na niya maatimang lahat ng ipinag-uutos sa kanya, nagdesisyon na siyang sumalansang hanggang sa malaman ito ng pinuno ng tribo. Nang marinig nito ang mga reklamo, kagad siya nitong ipinatawag. Marami itong bagay na sinabi sa kanya, ngunit lahat ng yon ay tila bang wala nang pakialam si Gangay. Bukod sa buryong na siya sa lugar, pakiramdam niya ay ginagamit ng pangat ang kanyang kahinaan at sitwasyon. Kaya naman pagkatapos nitong magpaliwanag, sinagot niya ito ng balabag. Nagalit siya sa pangat kahit ang tanging hangad lamang nito ay para sa kanyang ikabubuti. Kung ano-ano ang sinabi niya rito, hanggang sa magdesisyon na siyang umuwi. Hindi naman siya nito pinigilan, ngunit isang babala ang binitawan nito bago siya tuluyang makalabas ng tahanan. Ang katigasan ng ulo mong siyang magpapahamak sa iyo. Huwag kang magpakakampante, dahil ang buhay na kinuha mo ay hindi basta-bastang mapapatawad ng mga taong nagluksa at nagmamahal dito. Ngunit sa likod ng mga babalang yon, si Gangay ay hindi pa rin nakinig. Kagad siyang umalis nang wala nang iniisip na ano paman. Pagkaraan ng isang linggo matapos ang pangyayari, unti-unti nang nag-iba ang ihip ng hangin sa loob ng bahay nila. At nagsimula ang lahat nang may dumating na mga dayo sa kalapit bayan para maglako ng kanilang mga paninda. Sa mga sandaling yun pinuno, napilitan siyang bumaba ng bayan para magtrabaho. Alam niya na hindi sapat ang pagsasaka, kaya naman naghanap siya ng ibang bagay na pagdidiskartehan. Naging trabahador siya noon ng malaking tindahan ng bigas. Di man gaano kalakihan ang kita, para sa kanya ay makakatulong na ito ng malaki. Ngunit pagdating ng mga dayo sa lugar nila, nakaramdam siya ng kakaiba nung dumaan ito sa harapan ng pinagtatrabahuhan niya. Ang mga tao roon ay kaduda-duda. Animoy ang mga wangis nila ay isa lamang malaking panlilinlang. May naramdaman din siyang pamilyar na presensya na hindi naman niya maalala kung saan niya ito unang naranasan. Matapos niyang makita ang mga taong yon, para bang may kung anong bagay ang nagbibigay ng matinding takot sa katawan niya. Kinahapunan ng araw, kahit marami pa siyang gagawin, di na siya nakapagtrabaho ng maayos kakaisip. Kaya nung mapansin ito ng kanilang amo, sapilitan na siya nitong pinauwi. Di siya nakapagdahilan dahil maging siya man aminado sa kanyang mga ikinilos. Pagdating niya sa kanilang bahay, kagad napansin ng kanyang ama ang pagod na bakas sa mukha niya. Oh, Gangay, bakit ang aga mo ngayon? Bakit parang pagod na pagod ka? Tanong nito habang gumagawa ng mga sisidlan
gamit ang mga pinakinis nitong kawayan. Ngunit nang marinig niya ang sinabi nito, kaswal lang naman siya ritong sumagot ng, "Di lang humaganda ang pakiramdam ko, tay. Kailangan ko lang siguro ng pahinga." Matapos nun, pumasok na siya sa loob ng bahay para magmeryenda. Sinubukan niyang kalimutan ng lahat, pero sa tuwing natutulala siya, muli niyang naaalala ang mga taong nakita niya. At sa pagtungtong ng gabi, hindi naging madali para sa kanya ang lahat. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, ang mukha ng isa sa mga dayong nakita niya ang lalong nagiging malinaw sa kanyang alaala. Isang lalaking may matalas na tingin, na tila ba may hinahanap. At ang presensyang nararamdaman niya, yon ang pamilyar na bigat na naramdaman niya noong unang beses niyang makatagpo si Lolo Ernesto sa Batangas. Isang enerhiyang hindi natural, malamig at may dalang banta. Hindi maaari. Nahanap nila ako. Bulong niya sa kanyang sarili pagmulat niya. Kinabukasan, sinubukan niyang bumalik sa kanyang trabaho sa tindahan ng bigas. Ngunit bago pa man siya makarating sa kabayanan, napansin niya ang kakaibang katahimikan sa paligid ng daan. Ang mga ibong madalas ay maingay sa mga puno ay tila naglaho. Nang makarating siya ng tindahan, laking gulat niya nang makita niyang nakasarado ito. Isang kasama niya sa trabaho ang nakakita sa kanya mula sa malayo at dali-dali itong lumapit na may bakas ng takot sa muka. "Kangay, mabuti nandito ka. Huwag ka munang pumasok. May mga naghahanap sa iyo rito kanina pang madaling araw. Mga tayo, nagtatanong kung saan ka nakatira." "Ha? Ano itsura nila?" "3 lalaki. Ang isa sa kanila may dalang lumang banga na nakabalot sa itim na tela. Ang sabi ng amo natin, galing silang Quezon. Nagpakilala silang mga kamag-anak ng isang taong nagngangalang Ernesto." Nang marinig niya ito, tila binalutan siya ng yelo sa buong katawan niya. Tama ang babala ng pangat. Ang batas ng dugo ay walang kinikilalang distansya. Ang pamilya ng mambabarang ay narito na para singilin ang utang na buhay. Ngunit sa halip na harapin ang mga ito at maghangad ng maayos na pag-uusap, tila bang inunahan siya ng kanyang galit. Pagbalik niya sa kanilang tahanan, kaagad niya itong ipinagbigay alam sa kanyang ama. Siyempre bilang magulang, hindi yun pumayag na mapahamak ang kanyang anak. Dali-dali itong humingi ng tulong sa kanilang pamilya na nakatira hindi kalayuan sa kanila. Siyempre kamag-anak nila yon, kaya kahit mali na, naniniwala ito sa kanya. Bagaman ordinaryong tao ang mga kadugo niya, may iilan sa kanyang tiyuhin ang may mga karga. Nang marinig ng tiyuhin ni Gangay ang banta ng mga dayo, uminit ang kanilang dugo. Para sa kanila kahit anong pagkakamali ang nagawa niya, dugo pa rin ang nangingibabaw at hindi nila hahayaang may dayuhang maghari-harian sa kanilang sariling lupa. Agad na nag-armas ang pamilya niya ng mga gulok, sibat at mga lumang baril. Nagtalaga sila ng bantay sa bawat sulok ng kanilang bakuran, habang si Gangay ay pinanatili sa pinakaloob ng bahay. Ang gabi ay lumalim na may kasamang kakaibang lamig. Ang hangin na umiihip mula sa kabundukan ay tila may bulong ng paparating na unos. Pagsapit ng hating gabi, ang mga aso sa buong paligid ay sabay-sabay na nag-alulong. At mula sa kadiliman ng daan, dahan-dahang lumitaw ang 3 lalaki. Ang nasa gitna ay ang lalaking may matalas na tingin at sa kanyang likuran nakasabit ang isang mahabang banga na may kalakihan at nakabalot ng itim na tela. Sa postura ng mga ito, kitang-kita ng mga kadugo niya, ngayon ay hindi mga pangkaraniwang tao. Wala rin silang nakikitang takot sa mukha ng 3,
at para bang sanay na sanay yun sa ganoong sitwasyon. Dahan-dahang naglakad ang mga ito papalapit at nang makarating sila sa harapan ng bahay, kagad silang tumigil. Ang mga tiyuhin naman ni Gangay noon ay dali-dali na ring lumapit para magtanong at makipagmatigasan. Bagaman ang ilan sa kanila ay labis na natatakot, hindi ito sapat upang ipakita na sila'y nasisindak. Sa isip-isip nila noon, sila ang nagmamay-ari ng lupang yun, kaya buong lakas at tapang nilang tatalunin ang kahit na sinong naghahangad ng pagkawasak ng kanilang mga kadugo. Ngunit di pa man sila nakakapagsalita. Narinig nila ang orasyon ng lalaking nagdadala ng banga. Kakaiba ang mga orasyong ginamit nito at sa mga narinig niya, hindi maipagkakaila na malalim itong karunungan ng kaliwa. Habang nakasilip si Gangay sa maliit na siwang, nakita niya kung papaano ibagsak sa harapan ng mga kadugo niya ang banga na nakatali sa likod nito. Nagdulot ito ng bahagyang pagyanig ng lupa, dahilan para kaagad siyang balutin ng takot at pagkasindak sa katawan. Nang makita ito ng lahat, hindi maipagkakaila na sila'y nagulat. Kagad nilang itinaas ang kanilang mga armas habang paulit-ulit itong binibigyan ng babala gamit ang kanilang dialekto. Ngunit ang tatlo ay hindi nakinig. Nagpatuloy ito sa kanilang ginagawa hanggang sa makarinig na sila ng mga orasyon. Nagtagal yon ng ilang segundo bago nito inalis ang itim na tela na nagsisilbing selyo ng banga. Hindi nagtagal, biglang napaatras ang lahat nang makakita sila ng maitim na kamay at mahabang daliri na biglang umahon doon. Sinabayan ito ng kakaibang atungal at pag-aangil at ng mabilis na pagbago ng panahon. Ang maitim na kamay na umahon mula sa banga ay hindi sa tao. Ang mga daliri nito ay tila mga baging na sunog, mahaba at may matutulis na kuko na kumakalmot sa hangin. Kasabay ng masakit sa tengang atungal, ay tila pinagsamang ungol ng naghihingalong hayop at deliryo ng taong mamamatay na. Biglang umihip ang isang napakalakas na ipo-ipo sa bakuran. Ang buwan na kanina lang ay maliwanag, ay mabilis na balot ng makakapal at malalaking itim na ulap. Matapos siyang masilayan ng tiyuhi niya, walang patid naman itong pinaputok ang mga armas na hawak nila. Ngunit ang mga bala ay tila tumatama lang sa makapal na pader ng hangin. Bago pa man makakilos ang iba pang mga kamag-anak, ang maitim na usok na lumalabas sa banga ay mabilis na gumapang sa lupa, tila mga ahas na naghahanap ng biktima. Dahil sa mga usok na yon, kung kaya't hindi nila napansin ang pag-usad ng kamay sa loob ng banga. Pagkaraan lamang ng ilang minuto, nagulat na lamang si Gangay nang bumungad sa kanya ang muka ni Lolo Ernesto. Pilit itong tumatayo ng tuwid, ngunit hindi niya yun magawa-gawa dahil sa baluktot niyang katawan. Kakaiba rin ang wangis ng matanda sa kadahilan ng para na itong sinapian ng kung anong demonyo. Nanlilisik ang mga mata nito, walang patid na naglalaway, at habang nakatayo, naglalabas siya ng kakilakilabot na atungal. Ang atungal na yon ay hindi tinig ng tao. Ito ay tunog ng nagngangalit na mambabarang, isang sumpa na binuo mula sa supot at sa dugong binaliktad ng lason. Sa isang iglap, ang baluktot na anyo ni Ernesto ay sumugod na parang kidlat. Ang bilis nito ay hindi natural para sa isang matanda. Kaya naman nang makita ito ng mga kadugo niya, kagad nila itong inasinta para paslangin. Umalingaw-ngaw ang magkakasunod na putok sa paligid, ngunit ang mga bala ay lumilikha lamang ng talsik ng apoy sa hangin. Tila ba may hindi nakikitang baluti ang nilalang. Isang tiyuhi ni Gangay ang nahagip ng mahabang kuko nito sa dibdib. Sa isang hapit lang, nawasak ang suot nitong baro at tumalsik siya sa dingding ng bahay. Hindi kaagad nagkamalay ang tiyuhi niya. Gawa ng sa lalim ng pinsala nito, posibleng umabot yun sa kanyang baga.
Tiyo! Gising! Nandito pa ang mga kalaban! Ngunit imbis na sumunod sa kanya, napasukan na lamang ito ng dugo habang pilit na naghahabol ng hininga. Sinubukan nitong bumawi ng lakas, subalit sa tindi ng pinsala nito, wala na yung nagawa. Habang sinisigawan niya ito, doon na pumasok sa kanyang isipan ang mga babala ng pangat. Ang batas ng dugo ay walang kinikilalang distansya. Nang maalala niya ito, nagkaroon siya ng lakas ng loob na lumabas. Hindi niya matim ang ganoong sitwasyon, lalo't sa mga sandaling yon, hindi may pagkakaila na may sapat siyang lakas para tumulong. Kaya kahit pinipigilan siya ng kanyang ina, hindi niya yun sinunod. Kaagad siyang lumabas ng bahay, kumuha ng armas at nakiisa sa labanan. Pagsilay naman sa kanya ng 3 lalaki, dito na ito napangisi habang sumisigaw sa kanya ng, Sa wakas, nagpakita ka na rin. Tapos na ang panahon ng iyong pagtatago. Ang hustisya at paghatol ay malapit na. Matapos nun, gamit ang orasyon at ang tanga nitong mahiwagang sandata, muli itong tumawag ng panibagong nilalang na kawangis ng matandang pinaslang niya. Sa pagkakataong yon, naramdaman nila ang matinding bigat ng paligid at ang pagkalat ng salot na hindi nila mawari kung saan nagmumula. Nagsimula na ring mag-orasyon ng 2 pa nitong kasama na naging daan upang magsilabasan ang mga kakaibang insekto mula sa ilalim ng lupa. Maya-maya pa, ang paligid ay biglang nag-iba. Nagkulay pula ang buwan, kasabay ng pagsimoy ng malakas na hangin. Nagsimula na rin silang makarinig ng ibang mga nilalang sa paligid na parabang naghihintay lang ng pagkakataon na umatake. Ngunit nang akmang kikilos na ito, isang tunog ng tambuli ang nagpatigil sa kanilang lahat. Paglingon nila sa bahaging kanluran, dito nila nakita ang tribo ng pangat at grupo ng mga mandirigmang kasama nito. Nakasakay yun sa mga kabayo, kaya mabilis itong nakababa ng bundok. Nang makita ito ng 3 mangkukulam, hindi ito nagdalawang isip na umalis. Kaagad nitong pinasa ng banga, habang ang nilalang na lumabas dito ay nanatili upang pigilan ang sinumang magtatangka na humabol sa kanila. Paglapit ng pangat, mabilis nitong pinagtulungan ng nilalang hanggang sa tuluyan na nila itong mahuli. Hindi nila yun pinaslang dahil ayon dito, hindi sa pagkawala nito matatapos ang kanilang problema. Nang marinig ito ng mga kamag-anak niya, naglakas loob na magtanong dito ang kanyang ama. At bakit naman hindi? Yan ang armas nila. Kaya kung papatayin natin yan ngayon dito, matatapos ang ating problema. Hindi ba tama ako? Ngunit nang marinig ito ng pangat, napansin nila na mas lalo lang sumeryoso ang mukha nito habang nakatitig. At sigurado ka ba na nag-iisa lang ito? Makinig ka. Ang nilalang na yan ay produkto ng dala nilang mahiwagang bagay. At hanggat pagmamay-ari nila yon, magagawa nilang makapaglikha ng kawangis ng nilalang na ito sa sukdulan ng kanilang kagustuhan. Kaya ngayong gabi, sinasabi ko sa inyo, paghandaan nyo ng maigi ang mga susunod. Ang pagkawala ng isa sa inyo ay pawang simula pa lamang. Ang mga salita ng pangat ay tila malamig na tubig na ibinuhos sa nagliliyab na galit ng kanyang pamilya. Napatingin ang ama ni Gangay sa sugatang tiyuhin niya na hanggang ngayon ay hindi pa rin nagkakamalay. Ang katotohanan ay unti-unting lumulubog sa kanilang kamalayan. Hindi ito ordinaryong away tribo na madadaan sa tapang at patalim. Ito ay digmaan laban sa mga puwersang hindi nakikita. Bago sumikat ang araw, binuhat ng mga kadugo nila ang lupaypay na katawan ng tiyuhin niya upang dalhin sa loob ng bahay.
Ang nilalang na kanilang nahuli na tila unti-unting naglalaho ang anyong tao at nagiging itim na usok na lamang ay dinala ng pangat sa labas ng bakuran. Gangay. Ang nilalang na ito'y anino lamang ng poot ng pamilya ni Ernesto. Ang totoong banta ay ang banga na dala ng kalaban ninyo. Yon ang katalonan, ang sisidla ng kanilang sumpa. Hanggat buo yun, hindi sila titigil hanggat hindi mo nababayaran ng iyong dugo ang buhay na kinuha mo. Matapos nitong magsalita, kaagad itong umalis kasama ng kanyang mga mandirigma. Sa parte naman ng kanyang pamilya, hindi na rin sila nag-aksaya pa ng panahon. Bagamat may galit ang ilan sa kanyang mga kamag-anak dahil sa gulo na dinala niya sa kanilang tahimik na pamumuhay, mas nanaig pa rin ang kagustuhan nilang tumulong. Humingi na rin sila ng tulong sa kanilang mga kakilala at nagbigay na sila ng abiso sa barangay ng bayan kung saan nagtatago ang tatlo. Noong mismong araw na yun, Pinuno, hinanap nila ang grupo. Ngunit bigo sila na makita at matunto ng pinagtataguan ng mga ito. Kaya pagsapit ng hapon, ang kanilang mga kasama ay hindi na naman mapakali. Bawat isa sa kanila ay labis na nag-aalala hinggil sa mga posibleng nangyari. Nakasisiguro rin sila na muling babalik ang mga ito, kaya hindi pa man lumulubog ang araw, pinili na nilang umuwi para makapaghanda. Pagbalik nila ng bahay, dali-dali silang kumuha ng malalaking tipak ng kawayan. Pinatulis nila ang dulo nito bago yun itarak sa labas ng bakod. Gumawa na rin sila ng malaking siga sa labas at nagpakalat na sila ng mga patibong para mabitag mismo ang tatlo. Ngunit ang tatlong mangkukulam ay likas na matalino. Inaasahan na nila ang mga patibong na yon, kaya pagtungtong ng gabi, nagpakita sila sa likod ng bahay nila Gangay. At sa pamamagitan ng malakas na atungal ng nilalang na nasa loob ng banga, madali nitong nakuha ang kanilang atensyon. Nang marinig nila ang bagay na yon, dali-dali silang tumungo sa likod. At doon, nakita nila ang tatlo na may kasamang 6 na nilalang nakawangis ng matandang si Ernesto. Matapos yung maipamalas ng tatlo, sumigaw sa kanya ang mangkukulam na nangangalaga sa mahiwagang banga. Paulit-ulit kaming babalik dito. Hindi kami titigil hanggat hindi ka namin naipapasok sa bangang ito. Sumuko ka na, dahil habang pinapatagal mo ang lahat, mas lalo mo lang pinapabigat ang kalbaryo ng inyong pamilya. Hindi ka ba naaawa sa mga yan? May mga sarili ang pamilya. At dahil sa ginawa mo, kung bakit sila ngayon ay nadadamay sa gulong ito. Matapos itong ilahad ng mangkukulam, sinabayan ito ng angil ng mga nilalang nakawangis ng matanda. Habang pinagmamasdan niya yun isa-isa, wala siyang ibang nararamdaman kundi ang matinding takot sa puso niya. Sa puntong yun kasi, hindi niya mawari kung papaano pa nila ito matatalo. Pagkaraan pa ng ilang minuto, ang mga nilalang ay sumugod na. Pagsilay dito ng mga tsuhi niya, kaagad naman itong nagpaputok habang inihahanda ang mga armas nilang pangmalapitan. Yung ilan sa mga ito, tumungo na rin sa parte ng bakuran kung saan naroon ang mga bitag na kanilang ikinalat. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, hindi natinag ang mga nilalang. Buong puwersa sila nitong sinunggaban, inundaya ng saksak at pinaglalapa hanggang sa mawalan na ito ng lakas. Nasaksihan ni Gangay ang lahat ng iyon. Kaya naman sa harap ng hindi maipagkakailang pagkatalo, nagdesisyon na silang pumasok ng bahay para magtago. Sa loob nito, sinubukan pa silang pasukin ng mga nilalang pero hindi ito nagtagumpay. Gawa sa bato ang bahay nila Gangay, kaya kahit anong pagsuwag at pagpupumilit, wala yung nagawa. Pagtungtong ng 1:00 ng madaling araw, ang mga nilalang ay naglaho na parang bula. Kinabukasan,
Doon na tumambad sa kanila ang bangkay ng mga kadugo nila. Nasa 7 namatay at karamihan padre de pamilya ng kanilang mga tahanan. Labis itong ikinalungkot ng lahat, pero wala nang mas nakakalungkot pa sa sitwasyon na kanyang kinakaharap. Alam ni Gangay na siya ang may kasalanan, kaya kahit anong payo ng kanyang mga kadugo, hindi siya nito nililinawan. Mas lalo ring bumigat ang sitwasyon niya nung dumating ang pamilya ng mga tiyuhin niyang nawala. Galit na galit siya nitong hinahanap, at nung sila'y magkausap, inilabas nito ang lahat ng kanilang mga hinaing at galit laban sa kanya. Sampal ang mga katotohanan yon sa mukha ni Gangay, kaya wala siyang ibang nagawa kundi ang sumang-ayon at humingi ng tawad. Halos kitilin na rin niya ang kanyang sariling buhay para lamang makabayad sa kanyang mga utang. Ngunit hindi ito pinahintulutan ng kanyang ama. Habang idinaraos ang lamay sa lugar nila, tumungo sila ng tribo ng Pangat para makisilong. Labag ito sa kanyang paninindigan dahil minsan na siya roong umalis, pero wala siyang nagawa kundi ang sumunod. Mas iisipin mo pa ang kahihiyan kaysa sarili mong buhay. Lahat tayo nagkakamali. Kaya alam ko na mapapatawad ka niya. Ang kailangan mo lang gawin, anak, akuin ang lahat ng iyong mga pagkukulang at pagkakasala. Tandaan mo, bukas ang ikalawang pagkakataon para sa sino mang naghahangad ng pagbabago. Pagkarinig ni Gangay sa mga salitang yon ng kanyang ama, tila may kung anong bumigat at gumaan sa kanyang dibdib ng sabay. Mabigat dahil alam niyang totoo ang lahat ng ibinabato sa kanya ng kapalaran. Magaan dahil sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, may isang taong hindi lamang tumitingin sa kanyang kasalanan, kundi sa posibilidad na maaari pa siyang magbago. Kaya naman nung gabing yon, habang ang lamay ay nagpapatuloy sa kanilang lugar, at ang iyak ng mga naulila ay humahalo sa malamig na ihip ng hangin mula sa kabundukan, tahimik na umalis si Gangay kasama ang kanyang ama. Hindi na sila nag-aksaya pa ng panahon. Sa bawat hakbang nilang papalayo sa kanilang tahanan, pakiramdam ni Gangay ay para rin siyang unti-unting inaalis sa dating sarili niyang puno ng init ng ulo, galit at maling akala. Ngunit alam niyang hindi sapat ang paglayo lamang. Ang tunay na laban ay hindi laban sa mga mambabarang, kundi laban sa lasong matagal nang namumuo sa kanyang kalooban. Pagsapit nila sa tribo ng Pangat, hindi na sila pinaghintay pa ng mga bantay. Marahil ay noon pa man, ay batid na ng matanda na muli silang darating. Sa gitna ng malamlam na liwanag ng apoy, nakita ni Gangay ang Pangat na nakatayo sa tapat ng malaking puno, tila ba hinihintay ang kanyang paglapit. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Gangay. Paglapit niya, agad siyang lumuhod sa lupa. Hindi na niya pinilit pang itago ang sakit, takot at pagsisisi na matagal na niyang pasan. Doon mismo sa harap ng Pangat, ibinuhos niya ang lahat. Patawarin niyo po ako. Hindi lamang sa paglayas ko rito noon, kundi sa lahat ng katigasan ng ulo ko. Marami nang nadamay sa kasalanan ko. Marami nang namatay. Kung may paraan pa po para matuwid ito, tatanggapin ko po. Kahit ano pa ang maging kabayaran. Matagal na hindi nagsalita ang Pangat. Tanging ang lagitik ng apoy at ang mahinang pagaspas ng mga dahon ang maririnig sa paligid. Pagkaraan ng ilang sandali, tsaka lamang ito nagsalita. Ngayon ka pa lamang tunay na dumating dito, Gangay. Nag-angat ng tingin si Gangay, ngunit hindi siya makapagsalita. Ang taong naghahanap ng lakas para sa sarili ay madaling lamunin ng dilim. Ngunit ang taong handang akuin ang bigat ng kanyang pagkakamali ay tsaka pa lamang nagkakaroon ng karapatang humawak ng tunay na dunong. Pagkatapos nun,
Iniutos ng pangat na manatili muna si Gangay sa loob ng tribo sa loob ng 9 na gabi. Hindi siya pinahawak ng anumang sandata, hindi tinuruan ng anumang lihim na orasyon, at lalong hindi binigyan ng anumang panlaban sa sumpang humahabol sa kanya. Sa halip, pinagawa lamang siya ng mga payak, ngunit mabibigat na gawain. Pinag-igib siya ng tubig bago sumikat ang araw. Pinagputol ng panggatong, pinag-alaga ng mga sugatan, pinaglinis ng mga lugar na hindi na nais linisin pa ng iba. Noong una, hindi maunawa ni Gangay kung bakit yon ang pinapagawa sa kanya sa gitna ng nagbabadyang panganib. Habang ang mga kaaway ay maaaring papalapit muli, bakit tila wala man lang paghahanda para sa digmaan? Ngunit habang lumilipas ang mga araw, unti-unti niyang napapansin na ang bawat gawain ay may binabago sa loob niya. Bawat timba ng tubig na kanyang binubuhat, tila may bahaging nahuhugasan sa kanyang yabang. Sa bawat sugatang kanyang nilalagyan ng gamot, mas lalo niyang nauunawaan ang bigat ng buhay na nawala dahil sa kanya. At sa bawat tahimik na gabi, na wala siyang ibang kasama kundi ang sarili niyang alaala, mas lalong luminaw sa kanya na ang lahat ng nangyayari ay hindi simpleng sumpa ng ibang tao. Bunga rin yun ng kanyang sariling pagpili. Pagsapit ng 9 na gabi, ipinatawag siya ng pangat. Pagpasok niya sa kubo, naroon ang matanda kasama ang ilan pang matatandang manggagamot ng tribo. Sa gitna nila ay isang mababang dulang na may nakapatong na mangkok na gawa sa kahoy. Naroon ang tubig, abo, dinikdik na dahon, at isang maliit na piraso ng pulang tela. Panahon na para malaman mo ang tanging paraan upang maputol ang habol ng dugo. Wika ng pangat. Tahimik na naupo si Gangay. Hindi mo matatalo ang pamilya ni Ernesto sa lakas. Hindi mo sila matatalo sa dahas. At hindi sa parehong lason na minsan mo nang ginamit. Iisa lang ang daan, ang harapin ang utang at ialay ang sarili mong katotohanan. Napakunot ang noo ni Gangay. Ha? Teka, hindi ko hulabis maunawaan. Kailangang masira ang katalunan. Sa unang pagkakataon matapos ang ilang araw, muling bumilis ang tibok ng puso niya. Alam niyang yon ang sisidla ng sumpa, ang banga na dala ng mga kaaway, ang pinagmumula ng mga nilalang na umaatake sa kanilang pamilya. Ngunit hindi yun basta-basta masisira sa pukpok o apoy. Habang ang laman ng iyong puso ay takot, galit at pagnanais na makaiwas lamang sa kaparusahan, hindi mo yun mababasa. Sapagkat ang katalunan ay kumapit sa kasalanan. Pinapalakas ito ng pagtanggi, ngunit humihina ito sa harap ng buong pag-amin at kusang pag-alay ng may sala. Nang marinig niya ang sinabi nito, sumagot siya habang nanginginig ng, "Kung ganon, kailangan ko po silang harapin." Tumango ang pangat. Hindi bilang mandirigma, hindi bilang biktima, kundi bilang taong umamin sa kanyang kasalanan. Mabigat ang katahimikang bumalot sa kubo. Naunawaan na ni Gangay ang ibig sabihin nun. Maaaring hindi na siya makabalik pa. Maaaring ang paghaharap na yon ang maging wakas niya. Ngunit sa ikabuturan ng kanyang dibdib, naramdaman niyang yun lamang din ang unang tunay na tamang hakbang na magagawa niya. Kinabukasan, bago pa man sumikat ng tuluyan ng araw, naghanda ang pangat at ang ilan sa kanyang mga mandirigma. Hindi upang makipagdigmaan, kundi upang samahan si Gangay sa lugar kung saan huling nakita ang 3 mambabarang.
Sa tabi ng ilog, sa isang lumang bahagi ng kagubatan na bihira ng puntahan ng mga tao, naramdaman na nila kaagad ang mabigat at malamig na presensya. Ang paligid ay tila walang buhay, walang huni ng ibon, walang lagaslas ng normal na hangin. Tanging ang mahinang ugong na parang nanggaling sa kailaliman ng lupa. At doon nga nila nakita. Sa ilalim ng isang baluktot na punong kahoy, nakaupo ang 3 lalaki. Nasa gitna nila ang mahabang banga, nakapatong sa lupa at binalot ng parehong itim na tela. Sa paligid nito ay may mga simbolong iginuhit sa putik gamit ang abo at dugo ng hayop. Nagkalat din ng mga kakaibang bagay sa paligid at mga buto ng mga hayop at taong kinain ng mga nilalang na tinatawag mula sa loob ng katalonan na burikang aswang. Nang mapansin sila ng mga lalaki, dahan-dahan silang tumayo. Ang isa, yaong may pinakamatulis na tingin, ay napangisi. Dumating ka rin sa wakas. Akala namin magtatago ka lang habang buhay sa likod ng tribo mo. Huminga ng malalim si Gangay. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod, ngunit hindi siya umurong. Hindi ako naparito para makipaglaban. Naparito ako para aminin ang kasalanan ko. Bumigat ang hangin. Maging ang 3 lalaki ay tila bahagyang natigilan. Ako ang pumatay kay Ernesto. Ako ang nagdala ng lason. Ako ang naging dahilan ng lahat. At dahil sa duwag ako, marami pang ibang inosente ang nadamay. Kung dugo kong hinihingi ng batas na pinanghahawakan ninyo, handa akong akuin yon. Ngunit tigilan niyo ang aking pamilya. Tigilan ninyo ang mga walang sala. Ang mga salitang yon ay tila may kasamang bigat na hindi maipaliwanag. Sa likuran niya, tahimik lamang ang pangat. Wala itong sinabi, wala ring ginawa. Para bang hinayaan munang ang katotohanan ang unang tumayo sa gitna ng gubat. Ilang saglit na walang nagsalita sa 3 lalaki. Pagkaraan ng ilang minuto, ang pinakamatanda sa kanila ay lumapit sa banga at hinaplos ang kilid nito. Huli na ang lahat para sa simpleng paghingi ng tawad. Ang dugo ay tinubos na ng dugo. At kami ay nanumpa sa lahat na hindi kami babalik nang hindi kasama ang iyong kaluluwa. Kagaya mo, marami rin sa amin ang naghinagpis. Ngunit bago pa man ito makapagpatuloy, biglang umihip ang malakas na hangin. Ang itim na telang nakabalot sa banga ay kusang gumalaw. Kasunod noon ay ang paglitaw ng manipis na liwanag mula sa loob ng sisidlan. Napaatras ang 3 lalaki. Maging si Gangay ay napatitig. Unti-unting lumakas ang liwanag hanggang sa ito ay humugis sa anyo ng isang matandang lalaki. Baluktot man ang tindig, hindi maipagkakaila ni Gangay ang anyo ng mukha nito. Si Lolo Ernesto. Ngunit hindi na ito gaya ng nilalang na dating lumabas mula sa banga. Wala ang nanlilisik na mata. Wala ang laway at pangit na atungal. Sa halip, payapa ang anyo nito. Tahimik at may dalang lungkot na higit sa galit. Patigilin ninyo ito. Sapat na ang lahat ng inyong mga naging sakripisyo. Wika ng anyo ni Ernesto sa sarili nitong mga anak. Ngunit ama, nanginginig na sabi ng isa sa mga lalaki. Sapat na. Ang batang ito ay nagkasala. Ngunit ang inyong paghihigante ay lumagpas na sa hustisya. Ang sakit na naramdaman nyo sa aking pagkawala ay ginawa ninyong apoy na tutupok din sa inyo. Ulit nito, pero ngayon mas malinaw na. Walang makagalaw ni isa man sa mga naroroon. Maging ang pangat ay tahimik lamang na nakatingin,
na para bang matagal na nitong alam na may ganitong hahantungan. Dahan-dahang humarap si Ernesto kay Gangay. Hindi ka nilaso ng aking anting-anting. Hindi rin kita isinumpa sa paraan na iniisip mo. Ang totoo sumunod sa iyo ay ang bigat ng sarili mong ginawa. Ngunit ngayong inako mo na ito ng buong puso, maaari nang maputol ang gapos. Pagkasabi noon, iniangat ng anyo ni Ernesto ang isang kamay at itinuro ang katalonan. Basagin mo. Hindi na nagdalawang isip pa si Gangay. Lumapit siya sa banga. Sa bawat hakbang niya, pakiramdam niya ay may humihila sa kanyang dibdib na para bang pinipigilan siya ng lahat ng takot na matagal niyang kinimkim. Ngunit hindi siya tumigil. Pumitas siya ng isang malaking bato sa tabi ng ilog at isang malakas na sigaw na kasama ang lahat ng kanyang pagsisisi. Buong lakas niya yung ibinagsak sa katalonan. Sa unang tama, nabiyak ang ibabaw nito. Sa ikalawa, nagkaroon ng bitak hanggang sa ilalim. Sa ikatlo, tuluyan itong nabasag. Kasabay nun ay ang nakakabinging alulong na tila nang gagaling sa kailaliman ng lupa. Umikot ang maitim na usok sa paligid, ngunit sa halip na umatake, mabilis itong humigop paloob sa mga bitak ng lupa hanggang sa tuluyang maglaho. Nayanig ang paligid, nagsiliparan ang mga ibon mula sa malalayong puno. At sa loob lamang ng ilang saglit, ang bigat na lamig na bumabalot sa gubat ay napalitan ng ordinaryong simoy ng hangin. Pagtingin muli ni Gangay sa harap niya, ang anyo ni Ernesto ay unti-unti nang naglalaho. Buhayin mo ang nalalabis sa buhay mo sa paraan ay hindi mo na kailangang takasan ang iyong sarili. Yon ang huli nitong sinabi. At pagkatapos nun, nagmistulan na lamang yung hamog na nilamon ng umagang liwanag. Matagal bago may unang nagsalita. Ang tatlong lalaki na kanina'y puno ng mabangis na galit ay tila nawala ng lakas. Ang isa sa kanila ay napaluhod, ang isa namay napayuko na lamang. Hindi man lubos na nawala ang puot nila kay Gangay, nabasag na rin ang sandigan ng kanilang paghihiganti. Lumapit ang pangat at nagsalita sa mahina, ngunit matatag na tinig. Tapos na ang habol ng sumpa. Ang natitira na lamang ay habol ng budhi. At yon ay daladala ng bawat tao habang siya ay nabubuhay. Hindi naging madali ang mga sumunod na buwan para kay Gangay. Hindi dahil may humabol pang mga anino o sumpa, kundi dahil kailangan niyang harapin ang mas totoo at mas masakit na kabayaran. Isa-isa niyang pinuntahan ang mga pamilyang naulila dahil sa kanyang mga naging pasya. Yung iba sinaraduhan siya ng pinto. Yung iba minura siya. Yung iba naman ni hindi siya matingnan sa mata. Tinanggap niya ang lahat ng yun. Hindi siya sumagot. Hindi siya nagdahilan. Nanatili siya sa tribo ng pangat sa loob ng mahabang panahon. Natuto siyang manggamot, hindi upang maging makapangyarihan, kundi upang kahit papaano'y makabawas sa sakit na minsan niyang ipinasa sa iba. Natuto siyang makinig. Natuto siyang huminto bago magpadala sa init ng ulo. At higit sa lahat, natuto siyang kilalanin na ang pinakadelikadong lason ay hindi ang naihahalo sa pagkain, kundi yung unti-unting lumalaki sa pusong hindi marunong magpakumbaba. Sinasabi ng ilan na sa pagtanda ni Gangay, naging isa siyang tahimik na manggagamot sa kabundukan. Hindi siya pala salita tungkol sa nakaraan, ngunit sa tuwing may isang kabataang lalapit sa kanya na puno ng galit at gustong gumanti sa kapwa, iisa lamang ang lagi niyang sinasabi. Ang sugat sa katawan, kayang pagalingin ng panahon at halamang gamot. Pero ang sugat na gawa ng galit sa loob ng puso, kapag hindi mo inagapan, buong angka ng madadamay. Sa tuwing binabanggit niya yun, ang mga mata niya ay hindi sa malayo nakatingin,
kundi sa isang bahagi ng sariling alaala na kailanmay hindi niya na muling tinakasan. Habang buhay nang nanatili sa kanyang alaala ang mukha ni Lolo Ernesto, maging ang kanyang mga katrabaho na iniwan niya ng hindi nagpapaalam. Ayon sa kanya, na kung merong ikalawang pagkakataon, hindi na yon ang gagawin niya sa matanda. Sa katagalan, sa bawat dekadang dumaraan, ang pagsisisi ay patuloy pa rin niyang pinaninindigan. Tuwing sumasapit ang Biyernes Santo, si Gangay ay parang mananampalataya. Kapag sumasapit kasi ang ganoong panahon, mas lalo rin niyang nararamdaman ang bigat ng krus na kanyang pinapasan, na sa katagalan ay nagawa na rin niyang makasanayan. At hanggang sa pagtanda niya, patuloy niyang bitbit ang mga aral na nagmula sa isang mapanganib na sandata ng kaliwa na kilala bilang ang sagradong banga ng Katalonan.